Sa loob nga lang ng 2 oras natuto tayong magluto ng ramen pati na rin ng gyoza dito sa Japan. Kaya kung gusto nyo ring matuto, tara samahan nyo ako. Let's go! Today nga susubukan natin tong cooking class ng Panda Kitchen Tokyo na nakalocate lang dito sa Adachi-ku. Sobrang lapit nga lang nito sa Ueno at Asakusa. So from Nippori Station, sasakay ka lang dito sa Nippori Toneri Liner. Nakakatuwa nga tong monorail nila kasi walang driver. After 4 station guys, nakarating na tayo dito sa nearest station ng Panda Kitchen Tokyo sa Adachi Odai Station. Dito na nga rin pala tayo susunduin ng teacher natin, Meet Miu Sensei. Isa nga pala siyang licensed chef dito sa Tokyo and marunong din siyang mag-English. Dito nga lang din ginagawa yung lesson sa bahay niya and bago nga tayo mag-umpisa is magugas muna tayo ng kamay. Ito na nga pala yung recipe, hindi ko na ipapakita kasi baka hindi na kayo maten sa klase niya. Bali ang gagawin nga natin ngayon is itong ramen na soy sauce ramen at itong gyoza. Provided na nga rin nila itong apron para hindi ka madumihan and ito nga pala yung step by step ng gagawin natin. Meron na tayong checklist para alam na natin pagkakasunod-sunod. Dito nga sa type ng ramen na to, ang pampalasa natin is itong dried sardines pati na itong pakpak ng manok. Naglagay nga rin tayo dito ng combo or itong kelp. Since nasa Panda Kitchen nga tayo, ang daming panda dito and after nga niya nilagyan na natin ng tubig kasi papakuluan natin to ng matagal. Habang pinapakulo nga yan is nagprepare na rin tayo ng mga gagamitin natin para sa gyoza. So meron tayong Chinese cabbage, meron din tayo onion springs. After nga yan is gumawa na rin tayo nitong tare. Naka-high heat nga itong pagpapakulo natin ng dashi and once na kumulo siya, tatanggalin natin tong mga foam na nabuo dahil sa chicken at sa combo. After nga nating tanggalin yun is papakuluan natin siya ng low heat for 40 minutes or more. Pagkatapos nga yan is pinakuluan na rin namin tong tare natin. Yung nagayat nga nating Chinese cabbage for gyoza is lalagyan natin ng asin para magtubig siya pero after nga yan is tatanggalin naman natin yung mga tubig na lalabas dyan. Dahil may mga natapos na nga tayo, checkan na natin tong checklist natin. Then proceed tayo sa filling nitong gyoza. Bali magmimekos-mekos nga lang tayo ng mga ingredients dito. Kapag ganito na yung consistency ng karne, pwede nang ilagay itong repolyo pero pigaan nyo muna ng mabuti para hindi mamasa-masa yung laman ng gyoza natin. Nilagay na nga rin pala natin itong onion springs and then mekos-mekos na lang tayo hanggang sa mahalo siya ng mabuti. After nga nating haluin ng mabuti, pwede na natin siyang balutin. Sa pagbabalot nga nitong gyoza, bawal mong sobrang damihan kasi lalabas nga itong mga fillings once na isil mo yung gilid-gilid niya. Ganyan nga lang pala kadaling magbalot ng gyoza. De joke lang din, madali ang hirap. Pero tignan nyo, ang ganda ng gawa ng teacher at ng classmate ko. Ito nga pala yung mga nagawa ko, walang kwenta, diba? After nga namin magbalot ng gyoza is ayan, pwede na nating i-strain itong ginawa nating dashi. Bali nandito nga pala yung umami flavor ng ramen. Bali ito nga yung magiging base flavor ng ramen mo. So dadagdagan mo yun ng either salt, shoyu, or miso. Yun nga pala yung mga usual na flavor ng ramen. And ngayon naman is magpe-prepare na tayo ng mga toppings natin. Ito nga pala yung shashu. Ituturo nga rin pala sa atin kung paano nga to gagawin. Pero since medyo matagal tong gawin, meron nang nakaprepare si Sensei Miu. So ihiwain na lang yan. Syempre hindi kompleto ang ramen kapag walang napakasarap na egg. Habang nagpapakulungan ng tubig para sa noodles is gagawin na natin tong gyoza natin. So ang first is lalagyan natin ng oil itong pan natin and ihihilera natin lahat ng ginawa nating gyoza. Saktong-sakto nga lang yung ginawa naming gyoza dito sa pan nila. Binuksan na nga yung apoy ng high heat at naglagay na rin ng slurry dito. Naglalagay nga nito para maging crispy yung ilalim ng magiging gyoza natin. Pag natuyo nga siya, lalagyan pa natin yan ng sesame oil para mas lalo siyang sumarap at mas maging crispy pa. And ganito nga pala yung way ng paghahango nitong gyoza natin. Ibabaliktad mo lang siya dito sa pinggan. At dahil kumukulo na nga yung tubig natin, is-prepare na natin tong noodles natin. Sobrang bilis nga lang to ilagay for 90 seconds. Kailangan hanguin mo na rin siya.
Habang inaantay nga yung maluto is pin-prepare na natin tong magiging soup natin. Soyu ramen nga pala to or soy sauce ramen, kaya meron tayong nilagay na soy sauce tare dito sa ating ramen bowl. And after nga nyan, sinagdagan na rin natin siya nitong base soup natin or itong dashi. After nyan is ilalagay na natin tong noodles and also yung toppings. And ayan, finally ito na yung finished product ng gyoza natin at ng shoyu ramen. Dahil luto ko to, syempre sasabihin ko masarap siya. Pero kidding aside, sobrang maumaming flavor niya and saktong-sakto lang yung lasa. Ito namang gyoza na ginawa namin, sobrang sarap kahit walang sausawan. Tignan nyo naman yung reaction ko dyan, pang commercial. Nagprepare nga rin yung teacher namin itong side dishes, pati na rin itong dessert. Ang sarap nga nitong matcha na tiramisu. Nakatatlong ulit nga ako ng kain nito eh. Thank you so much for watching this video, J-Peeps. So please like Panda Kitchen Tokyo and message nyo sila kung gusto nyo matutong magluto ng Japanese food. See you, Nara!